So, naririnig ba ako, winners? Naririnig ba? So, pakitype nga, pakitype. Alright, ayan. Alright, sige. So, naririnig naman daw. Ayan. Okay. So, yun. Magandang gabi, hapon, umaga sa ating lahat na nandito ngayon. So, welcome dito sa ating weekly online group coaching. So, syempre, bago tayo magsimula, magpakilala muna ako. Ako nga pala si RJ Escanio, isa sa mga official leader ng Team Genuine. Okay? So, nandito ako ngayon para ipakilala sa inyo yung magiging speaker at saka magiging trainer natin ngayon. So, pwede bang paki-comment or paki-chat dyan sa ating chat box kung sino na ba yung mga excited ngayon? So, sino ba yung mga excited na merong matutunan na naman ng mga bago? Ayan. So, si Angeli, Coach Angeli, excited daw. Yes, si Coach Angeli lang, you excited? Ayan. So, I think hindi yata maka-comment yung ating mga winners. Kasi yung nakikita ko dito na nag-comment, yung mga yung mga co-host. Co-host lang? Ayan. So, open muna natin yung Ayan. Sige. So, pwede paki-try mag-chat kung okay na ba kung maka-chat na kayo? Yun. Ayan. Ayun. So, ang dami pala. So, excited na daw. Sige. So, yun. Yung speaker pala natin ngayon, syempre, grabe. Nakakabilib. Tsaka, so, napapahanga niya tayong lahat dahil sa kabila ng kanyang limitadong oras, ay nagagawa niya pa rin yung negosyo para magkaroon ng resulta at para makapag-for good dito sa Pilipinas. Okay, so itong speaker natin, isa siya sa mga official leader din ng Team Genuine. So founder ng Team Genuine Achievers at 1-star Diamond rank. So wag ko nang papatagalin pa. So papakilala ko na sa inyo yung ating leader, speaker at mentor ngayong gabi, yung ating OFW ng South Korea, Coach Alfonso Leriot. Coach. All right, maraming salamat Coach RJ sa pagtiyap sa akin. So nakamute ka ata, Coach. Wait lang. Ayan, okay na. Coach, wala ka pong sound, Coach? And Coach, meron na? Yes, okay na. Okay Ayun. na, Coach. So, from the top tayo ulit, no, na ating mic. So ulit, take 2. So yun, magandang gabi sa inyong lahat, winners. Maayong gabi haimot tanan sa mga kapwa ko, Bisaya, mga waray-waray, sa mga sangkay dyan. Siyempre sa mga kapwa ko OFW, magandang umaga, tanghali at gabi sa inyo. So congratulations kasi naglaan kayo ng time para matuto at ma-improve yung mga sarili natin, di ba? So congratulations sa inyo sa mga umattend ngayon. Before that, naririnig ba ako, winners? Kung naririnig nyo ako, please type 1. All right. So maraming salamat sa mga nag-respond. So yun, naririnig ako at clear naman yung boses ko. And I hope hindi ganun kalakas yung boses ko. So ayan, start na tayo, winners. Before that, remind ko lang sa mga starters ngayon, wala tong replay sa mga naka-SP. So dapat make sure na meron kayong notebook tsaka ballpen para meron kayong tinitake down note. Okay? Kasi importante yun. Ang kahalagan kasi ng pagkakaroon ng notes, pag once na naubusan ka ng load o nagkaroon ng nagloko yung wifi nyo, meron kayong babalikan. Tama? So yun. So before that, i-start na tayo.
So share screen lang ako. Okay. Wait lang Saan na ba yun? Ba't ayaw? Paano ba to? Aha. Wait lang, winners, no? Minimize. Wait lang, winners, I-ano ko lang. So, ayan. Wait. Share screen ko lang ulit. So, all right, winners. Magpapakilala muna ako sa inyong lahat. So, ako nga pala si Alfonso Leres Jr. Isa akong OFW dito sa South Korea for 5 years. So, isa din ako sa mga Team Genuine Leader last December 2020. So, naipasa ko yung Leadership Essential kasi nag-apply ako. So, kung gusto nyong matutukan ni Coach Carl, so pwede kayo mag-apply kasi pag leader ka, sila talaga yung mas malaki yung kumikita dito sa business. Okay? Tapos, ako naman yung ako yung founder ng Team Genuine Achievers. Ito ay subgroup ng Team Genuine. So ako yung founder nito. And nagawa ko na rin makasama sa top sales ng ating team. Siyempre, sa top referrers, consistent din ako nakakapasok dito. And isa din ako sa 1-star diamond rank last August 2020. So, ito yung katunayan. Ito yung certificate of leadership na sa kanang ganap na leader dito sa Team Genuine. So, yan yung marireceive mo. Ngayon, ito naman sa diamond rank, ito yung picture ko. So, sa mga naka-SP, so dapat i-goal nyo din to na makapag-rank up kayo dito kasi marami ding benefits na makukuha. At syempre, itong diamond rank, nakakatulong din ito para yung personality natin, yung self-confidence natin, tumaas pa. Lalo na tuloy-tuloy natin ginagawa yung business. Okay? Kasi dito nakikita yung results natin . Okay? So, ito. Isa din ako sa mga top 10 referrers. Consistent ako dito nakakapasok. And last month, na-hit ko yung isa sa mga pinaka-main goals ko dito sa loob ng Team Genuine. Na-hit ko yung top 1 last month. So, hindi siya naging madali kasi isang taon ko siya mahigit na gino-goal. At nagtuloy-tuloy lang talaga at naniniwala kasi ako na may hit ko to. So, after ko siyang ma-hit, syempre, next goal naman tayo, di ba? Hindi tayo titigil sa pag-hit ng mga ibang goals. And yan, napapansin nyo, last May, nasa 3rd place lang tayo. Pagka June, ayan, naging top 1. So, i-goal din natin ito. Kasi ang sarap maging part ng Team Genuine kasi ang ganda ng sistema . Dito, marami kang pwedeng na maitatanim dito. So naniniwala ako lahat ng tinatanim ko dito is magbubunga to. Aanihin ko din sa tamang panahon. Okay? Okay, at isa sa mga proud ako sa pagiging Team Genuine. Dito sa team ko, sa Team Genuine Achievers, simula June 2021 starting ng January 1 up to this day, July, meron na kaming grand total sales na 203,329,000. Again, 203,329.50. So congratulations sa mga business partners ko dito sa Team Genuine Achievers. So maging proud kayo sa sarili nyo kasi naging parte kayo ng natin, success na ito. So tuloy-tuloy lang tayo. Magiging pa yan. Palalakayin pa natin yung grand total sales natin. Okay? So next. Syempre, hindi naman ako naging ganito before. Ito ako, typical na buhay ng Pinoy lang din naman ako. Yan nga, gaya nga ng sabi ko kanina, isa akong OFW, so ayan yung trabaho ko. Tagabalot ng gulay, tapos nagpo-forklift ako. And syempre, nagtrabaho din naman ako sa Pilipinas for 5 years din. So kung suma total, so 10 years.
At meron din kami mga businesses sa family ko. Nasubukan na namin mag-sari-sari store. Ayan, yung nagkaroon kami ng sariling jeep, pampasahero. So naging conductor din ako dito. Kasama ko yung airpot ko pag bumabiyahe kami. Tapos, eto naman is yung sa ano ko, pagdating ko dito sa Korea at last 2016. So kung familiar kayo sa KLT-13, ito yung mga batch. KLT-13 kasi ako nung nakarating ako dito. At ito mga kapatid ko, 3 kami nakarating dito. So kwento lang naman dito kasi nauna yung kapatid kong bunso na babae kasi sunod-sunod kami. So yan, una yung bunso ko kapatid, tapos yung pangalawa, tapos ako yung panghuli. Kasi panganay, tapos siya pa yung nahuli, di ba? Tapos ito naman yung ano, yung falls. So ang ganda, di ba? Sarap makarating sa sa Korea. Pero masarap pag sinabing abroad, maganda lang pakinggan pero pag nandito ka na sa abroad, sobrang hirap. So next is na-meet ko yung na first time kong na-encounter yung industry natin last 2011. So yung kwento naman doon is naghahanap ako ng trabaho. Kami yung kapatid kong bunso, yung pinsan ko, sinama lang kami. Actually yung pinsan ko lang talaga yung yung ini-invite pero sinama kami ng pinsan ko kasi naghahanap nga kami ng trabaho. So pagdating namin doon sa sa office, networking. Networking pala yung nadatnan namin. At ang nakakadismaya lang kasi inabot kami hanggang gabi doon. So end up di rin naman kami nag-pay in doon. Tapos hindi ko rin makakalimutan noon nung kino-convince na kami na ano yung way namin para makasali kami, para makapag-pay in kami. So ganyan, ginawa ng recruiter na yon. Kumuha siya ng 1,000, as in buong 1,000, tapos pinunit niya sa amin sa harapan namin, tapos tinapon niya. Power, di ba? Sino yung mga naka-experience ng ganun? So yun. Tapos after ilang years, so dito na sa year 2017, dito ko na-encounter ulit yung networking ulit. Syempre, hindi rin naka-aware na networking yung nasalihan ko kasi product user lang talaga ako. Pero nagtataka na lang kasi ako kung bakit ako na-convince na gawin yung business before nang hindi pa ako part ng Team Genuine. So nakikita niyo naman kung ano yung company, di ba, dito sa Cheque. Nagtataka ako bakit kumikita sila weekly, ang lalaki. So nabaliw ako doon. Tapos simula nang kinikwento na sa akin, kumbaga nilatag ako pero sa through chat lang. Naintindihan ko kaagad yung power ng system ng industry natin. Pwede ka pala talagang kumita sa Pilipinas ng ganong kalaki kahit nasa Pilipinas ka lang. So parang tatalunin mo yung sinasahod dito sa Korea. Kaya doon ako na-convince . Nagkaroon ako ng pag-asa na pwede pala ako makapag-for good sa Pilipinas. Pero syempre, yung mga magagandang side lang yung naikwento sa akin, yung mga bad side, katulad ng na sa simula, hindi ka pa naman kikita agad. Yung mga ganon, so hindi nila ikinuwento sa akin yun. Kaya end up, gumib up din ako dyan sa company na yan. Tapos yun, taong year 2019, doon ako nag-decide ng June 2019, doon ako nakapag-decide talaga na lumipat na sa team ni Coach Carl. Kasi si Coach Carl, napapanood ko lang to sa YouTube . So sa inyo winners, baka yung iba sa inyo sa YouTube nang galing, or ngayon baka galing kayo sa TikTok, di ba? Kung may TikTok kayo, follow niyo ako. Pinapromote ko yung sarili ko. Di ba? Power. So, yan, before that na bago tayo magsimula sa pinaka-topic natin, okay lang ba may papagawa akong activity? Quick activity lang naman ito. Before that, ito pala, mamaya muna pala yun. Ito muna. Ito palang mga pictures, itong pictures na to, itong mga kasama ko, baka kilala nyo din to, yung mga naging partner rin dati ng company na to. Itong mga taong to, mga Millionaires Club to, mga kasama ko. Itong check na ito is, dito yun sa dating upline ko. Tapos, ayan, may mga selfie din ako before sa mga superstar. Pero ibang company to kasi wala pa akong picture ng mga natin sa GFox . Hindi ko pa sila nami-meet sa personal. Kaya ito lang yung ginagawa kong example para makita nyo na ganito talaga ako kadesidido na maging umasenso. So itong time na to,
nagsinungaling lang ako sa amo ko para lang makapunta dito. Kasi Sunday to ginanap yung event na to. Kailangan ko pang magsinungaling sa amo ko para lang makarating dito sa event na yan. So, di ba? Yung paniniwala natin na kapag may gusto, may paraan, kapag ayaw, madaming dahilan. So, ganyan talaga ako decidido na umasenso. So, ayan, balik tayo ulit sa quick activity natin. So, bali winners, meron lang ako ipapagawa sa inyo. Pag sinabi ko instruction na go, gagawin nyo na. So, ang gagawin nyo kasi winners, i-voice out nyo sa sarili nyo, sasabihin nyo sa sarili nyo na, I am successful. Tapos i-type nyo dyan sa comment box, I am successful. Okay? 1, 2, 3, go! Sige, makikita natin kung sino yung mga Alright, ang daming nag-participate. So maraming salamat sa inyo winners sa mga dahil naniniwala kayo na darating yung panahon na magiging successful talaga tayo. Kailangan nating maniwala. So bakit ko nga ba ginagawa yun? Bakit ko nga ba pinagawa yun? Kasi itong magiging topic natin ay connected na. Connected to sa natin. Topic natin for tonight. So ito na siya. So ito yung continuation natin sa the alphabet of success. So letter B, belief. So kung last week kay Coach Jake, letter A is attitude, this time belief. So bakit nga ba natin kailangan matutunan na maniwala sa sarili natin? Kasi para sa akin, sa personal experience ko, bago tayo sa idea ko at syempre sa sa experience ko, bago ka maging successful, dadaan ka muna talaga ng maraming challenges eh. Susubukan tayo ng panahon ng buhay bago natin makuha yung success natin. Kahit binabato ka na ng problema, kung maniniwala ka pa rin ba sa sarili mo na magiging successful ka. So, yan, napaka-importante yan, winners, na kailangan nating maniwala sa sarili natin. 100% belief. Kung iniisip mo is magiging successful ka, yung action mo, magiging successful ka. Siyempre, yung result mo, magiging successful ka. Kung iniisip mo pa lang, ngayon na nandito ka na sa Team Genuine, iniisip mo pa lang, magiging mayaman ka. Yung galawan mo pang mayaman. Siyempre, yung result mo pang mayaman din. Ngayon, kung iniisip mo naman magiging milyonaryo ka, yung galawan mo pang milyonaryo. Siyempre, yung result mo, milyon-milyon. So, palagi nyo yan tatandaan, winners. Okay? So, ano ba yung meaning ng belief? Belief is a form of thought that something is true. So, kung mapapansin nyo, winners, ito, naka-highlight, thought. So, ibig sabihin ng thought, ito yung iniisip natin. Ito yung mga ideas at mga iniisip natin. Tapos, that something is true. Kung ano yung totoo para sa atin. So, meaning to say, kung ano yung iniisip natin, yun ang totoo o ito yung realidad natin. So, kung iniisip mo naman sa simula, ngayon nagsisimula ka, kung iniisip mo na hindi mo kaya, yung action mo hindi mo talaga kaya. Parang sinabi mo na talaga sa sarili mo na wala ka na talagang pag-asang umasenso. Do you believe that, winners? Baka isipin niyo, nagagalit ako, nagpapaliwanag. So, yun yung meaning, yun yung ibig kong sabihin sa belief. So, magbibigay ako ng example, yung scenario. So, ganito. Nung before, hindi pa kayo naging part ng Team Genuine. 'Di ba? Puno tayo ng problema, ang daming challenges na binabaton sa atin na yung buhay. Tapos bigla natin napanood yung video promotional ng Team Genuine. Tapos yung process, 'di ba? Tapos napanood natin yung video presentation. After that, wait lang, ayusin ko lang tong yun, clear. Yeah, all drawings. Yan. So, yun. After that, nung napanood natin yung video presentation, doon na gaya ng naka-highlight dito, 'di ba? Thought, ano yung iniisip natin or ideas. After natin mapanood yung video presentation, nagkaroon tayo ng idea. Pinagpalagay natin, inassume natin na ito palang Team Genuine. Pwede itong makatulong sa akin para umasenso. 'Di ba? Itong Team Genuine. Pwede palang makatulong sa akin para meron na akong pambayad ng mga bills ko buwan-buwan. So ganun yung natin eh. Hanggang sa naging siya, nabuo yung paniniwala natin, yung belief
At yung naging action natin, ito ay yung nakapag-enroll na tayo kasi naniniwala na tayo eh, 'di ba? So, yun yung maibibigay kong example, yung scenario. So, clear ba yun, winners? Clear. Wait lang. So, yun. So, yan yung meaning ng belief ko, winners O, yun. Yes daw po. Okay, maraming salamat. So, itong belief, wait lang Anong nangyari? Yun. Wait lang, winners. Ito. Medyo na So, sa belief, meron tayong source of belief, yung mga pinanggagalingan. So, number 1, perception. Ito, ibig sabihin ng perception kasi ano yung naunawaan mo doon. So, example ng mga perception na to is, ito, mata. Ano yung nakikita natin? So, nagiging source ng belief natin yan. Yung mga nakikita natin, bibig, yung mga sinasabi natin, tenga, ano yung mga naririnig natin? Kamay, ano yung mga nararamdaman natin yung na habang hinahawakan natin yung isang bagay? So, isa to sa mga source of belief. Number 2, hearsay. Ibig sabihin, ito yung mga naririnig natin. So, ibig sabihin, mga second information. Saan nga nanggagaling yung mga hearsay na yan? So, pwedeng yung mga paniniwala natin is nanggagaling sa mga binabasa natin na libro, napapanood natin sa televisions, radyo, at sa ibang tao na may paniniwala sila, bino-voice out nila, sinashare nila sa maraming tao, kaya pati tayo, kung ano yung paniniwala nila, nagiging paniniwala na rin natin. Okay? So yan yung dalawang source of belief natin. So meron akong ginawa dito na saan nga ba nanggagaling yung mga paniniwala natin. So meron akong apat na list na pinanggagalingan ng paniniwala natin. Number 1, family. So bakit ko nga ba nasabi na family? Nung nagsimula tayo maging part ng Team Genuine, ginagawa na natin yung negosyo. Anong naging reaction ng asawa at anak, asawa mo or parents mo, mga kamag-anak mo? So pwede kayong mag-type dyan. Ano yung naging reaction nila? Yung naging part ka ng ng Team Genuine na ginagawa mo na yung negosyo. Okay, antay ko yung sagot. Antayin natin yung sagot. Tama. O yun, di sumusuporta, scam daw, support, walang support, nagulat. May nagulat talaga. Wala pa coach, di pa nila alam. Sinasikreto mo Negative, kalokohan, ayaw ng asawa, walang tiwala. So yun, sobrang dami, di ba? Kasi pagdating sa family, hindi maiiwasan na magkaroon ng dyan ng negative eh. Nang malaman ng asawa mo na na sumali ka sa ganitong industry, ano ba naman yan, Han? Ba't ka sumali dyan? Scam yan eh. So, ikaw, anong magiging reaction mo? Kasi yun ang paniniwala niya, scam. Hindi naman niya nakita kung ano yung nakita mo dito sa loob ng Team Genuine. So, natural, ikaw, yung 100% belief mo, mababawasan. Hindi lang siya mababawasan. Pwede rin mangyari is maniwala ka na dun sa mismong negative na tao na yun. Mismo pang asawa mo. Alam naman natin sa family natin, di ba? Minsan kung sino pa yung mga taong mahal natin, sila pa yung hindi susuporta sa atin. Tama ba, winners? Do you agree that? Sabi ni Utol, wait nila. Ayun, tama. Ayun. Yun, may nagsabi dito antayin daw yung result. Alam niyo, winners, kasi majority sa atin, yung realidad ng buhay natin, ang mga paniniwala ng mga ganyang klase ng tao, gusto nila muna makita yung result mo bago sila maniwala. So yung English, to see is to believe. Di ba? Ganun yung paniniwala nila eh. Pero pagdating dito sa negosyo natin, winners, kabaliktaran sa atin. Believe comes first before you see. Kailangan mo munang maniwala sa sarili mo. Na kaya mo. Na ma-achieve mo yung mga goals mo dito. Hindi kasi pwede na na yung opinion ng ibang tao, ito yung magiging sa atin. Kumbaga sa lapis, sila yung nag-aano sa atin na dapat ito yung magiging buhay mo, hindi ka pwede maging successful. Parang ganun, hinihila ka nila pababa. So, yan yung number 1 ko sa family. Another example, yung mga superstitious na na mga pamahiin, 'di ba? Nung bata pa lang tayo,
kailan ba tayo nag-start na kailan ba tayo nagsimula na magkaisip? Siguro mga 3 years old hanggang 7. So that time, yung mga panahon na yan, yung mga parents natin, sinasabihan tayo ng mga superstitious, yung mga paniniwala nila mga pamahiing. Example, anak, huwag ka magwawalis sa gabi kasi pinapalayas mo yung grasya. 'Di ba? So nung nakaka-relate doon, sino mga anak diyan na nasabihan ng ganun? So tama mo yung motivate yourself. Siyempre ako, personally, hindi ako naniniwala doon. Maniniwala na lang ako kung sa harapan ko mismo, nagwawalis ako, maraming sandamakmak na pera. Ba't ko pa iwawalis yan sa labas? Siyempre, tatago ko yan, di ba? So, joke lang yun na. So, yun, tama. Nilalabas yung swerte. So, yun, isa yun sa mga paniniwala ng family natin. Tapos, another example. Wait lang, clear ko lang to. Nagdo-drawing ako ng kusa eh. Tapos, another example, yung sitwasyon natin sa buhay. Anak, matuto lang tayo makontento. Ganito lang talaga yung buhay natin. Tanggapin na natin. Sino nakaka-relate doon? Another example, ito yung isa sa mga tumatak din sa akin eh. Sa Team Genuine, sa modules natin. Especially sa lifestyle, sa Success Bootcamp. Isa sa tumatak din sa akin doon. Na doon ko lang first time ko siyang nalaman na kapag ikaw daw ay pinanganak na mahirap, mamamatay kang mahirap. Do you agree, winners? So para sa akin, nung nalaman ko 'yon at natutunan ko na hindi naman talaga totoo 'yun eh. Nakadepende yung magiging future mo sa sarili mo. Ikaw yung may hawak ng sarili mo at ikaw ang nakakaalam kung magiging successful ka o hindi. Hindi ibang tao ang makakaalam niyan, winners. Dapat ikaw. So dapat ngayon pa lang naniniwala ka na magiging successful ka. Syempre, hindi ka lang dapat naniniwala, samahan mo rin ng gawa. Mag-take action ka. So that's yan yung number 1 sa family. Okay? Clear ba tayo doon, winners? Tama daw, coach. So next, number 2. Ba't ako nag-automatic dito? Number 2. Yun. Number 2. School. Bakit ko nasabi school? So, eto winners, hindi ko inaano yung mga teachers kasi pagdating sa school, meron din yung mga pwede tayo maka-experience ng mga negative na paniniwala diyan. Lalo na kapag na-experience niyo na rin ba na na pagsabihan ng teacher, patatayuin ka sa harapan ng classboard, 'di ba? Sa whiteboard, minsan sa labas. So syempre, pwedeng tumatak yung sa sarili natin sa paniniwala natin. So I'll give you an example. Based ito sa experience ko, winners, na third year college ako that time. May isa akong teacher, third year college ako that time. Tapos first grading, medyo active ako eh. Tsaka hindi nyo lang itatanong, nung third year ako, second to the lowest section ako. Napunta ako sa ganung section. So that time, alam ng teacher ko na iilan lang kaming nagpa-participate doon, iilan lang nagre-recite. Kumbaga, halos konti lang talaga nagpa-participate. Ngayon, pagdating ng second grading, anong nangyari? Hindi ako parang naglaylo ako na basta ganun nangyari, naglaylo ako, yun yung pagkakaalala ko eh. Tapos may one time, may isang araw na may ginawa sa akin yung teacher ko. Masakit siya na words na sinabi sa akin. So ang ginawa niya sa akin, pinatayo niya ako. At syempre, nasarapan ako eh. Nasarapan ako. Tapos, alam niyo ba yung sinabi ng teacher ko na yun? Sinabihan niya ako ng masakit na na salita na para daw akong kamatis na nabubulok. 'Di ba? Syempre sobrang sakit noon at saka kahit third year na ako noon, naiintindihan ko kung anong ibig niyang sabihin doon. At syempre yung ganung salita, talagang tatatak sa isipan ko 'yun, magiging paniniwala ko siya. So, pwede siyang makaapekto sa akin sa personality development ko, sa pag-grow ko.
So pagdating ng ano third grading period, so yun, nag-decide ako. Ginamit ko yung conscious mind ko. Papaalala ko lang, winners, yung ano natin, yung belief natin, connected din to sa feelings natin eh. Minsan nag-decide din tayo kung ano yung nararamdaman natin hanggang sa yun na nagiging ano natin, paniniwala natin. So that time, yung ginawa ko kasi, nung third grading period, sinabi ko sa sarili ko, kailangan patunayan ko na mali yung teacher ko. Mali yung teacher ko na sinabihan niya ako na ano na para akong kamatis na nabubulok. Hindi ko tinanggap. Hindi ko talaga tinanggap. So ginawa ko, nag-aral talaga ako ng mabuti. So that time, third year, fourth year, naging maayos yung grades ko. Tumaas yung mga grades ko. Tapos at alam niyo yung nangyari ng fourth year. Kasi nga desidido ako na patunayan sa teacher ko na yun na mali siya eh. Na mali yung paniniwala niya na ganun ako, ganung klase ako ng tao. Pagka fourth year, naging section 4 ako. 'Di ba? Ang layo ng ginam ko from the last two section, napunta ako sa section 4. So, ganun ako ka-determinado na patunayan. At lagi tatandaan, winners, yung na lahat ng nagiging sakripisyo natin, may reward talaga sa huli. At yung reward na yun yung binigay sa akin. Naging section 4 ako ng fourth year. 'Di ba? So, at that time, mas lalo ko pang ginanaan yung pag-aaral kasi naging class advisor ko pa, 'di ba? Ang galing. So, tuloy-tuloy kong ginagawa yung pag-aaral ko, naayos ko para patunayan ko nga talaga sa teacher ko na yun na mali siya. So, kung iisipin mo nga naman, 'di ba? Kung iisipin mo nga naman, bakit nga ba sinabi sa akin ng teacher ko yun? Winners, bakit nga ba niya sinabi yun? Siguro kung iisipin ko, siguro para ma-motivate niya ako. Para yung mga classmate ko mahawa din sa akin na maging porsigido sa pag-aaral. So, 'di ba? So parang ganoon din sa natin, sa business natin. Kapag may kasama kang business partner, tapos nakikita mo na gumagaling siya, kumikita na siya, nagtatap siya, pati ikaw nahahawa din, 'di ba? Kasi naniniwala ka na kung nagawa niya, kaya ko rin eh. Magagawa ko din eh. Tama ba, winners? So, ayun, tama. Mas lalo mo pang paghusayan. Tama wait lang, di ko nababasa yung. So, yun, tama yun, winners. So, yun yung example na pwedeng panggalingan natin ng belief. Yung mga masasakit na words na galing sa teacher natin, pwedeng tumatak yan sa atin eh. Pwede natin maging paniniwala yan hanggang sa lumaki tayo. Hanggang sa magkaroon tayo ng trabaho. At hanggang sa magpamilya tayo, ipapasa natin yun sa mga anak natin. Okay? So, clear tayo doon, winners. So, number 2. Next, number 3. All right, society or environment. So, alam naman natin, winners, na example, sa sarili ko, winners, laki kasi akong squatter eh. Dati akong squatter area. So kung alam niyo yung lugar doon sa sa FTI na tinatawag na ngayong Arca South. So dati akong squatter area. At syempre, yung doon, yung personal experience ko, sobrang hirap talaga kasi andun, ang daming nagbabangayan, may nag-aaway sa gabi. Tapos pagdadaan ka, may nagiinuman. Tapos syempre, di may iwasan kung ano yung nakikita, 'di ba? Kanina na nabanggit ko kanina sa source of beliefs. Isa doon yung nakikita natin. So pwedeng maging natin 'yon, source of belief natin na kasi nakikita natin umiinom lang sila diyan sa sulok eh. So parang ang paniniwala natin, okay lang na uminom pala sa sulok. 'Di ba? Gabi-gabi sila umiinom. So pag nakikita mo 'yun kumbaga parang nasa-save sa utak natin na okay lang 'yun. Pwede naman pala tayong uminom sa ganyang oras eh, 'di ba? Another example sa company. Ako kasi nung nagtatrabaho ako, na-regular kasi ako sa company namin before. Diyan sa Pilipinas hindi dito. May nakapagtrabaho din naman ako diyan. So, yun nga. Dahil yung company namin, meron kaming union na tinatawag. Ito yung samahan ng mga manggagawa. Yung union na to isa sa mga tumutulong para protektahan yung mga yung mga manggagawa sa loob ng kumpanya.
Ngayon, syempre, itong union, may mga paniniwala yan. Yun nga, para protektan yung mga yung mga manggagawa. Tapos, dumating kami nagkaroon kami ng Labor Day. So kung alam yung Labor Day, ang May 1, tama ba? So nag-announce yung union na yon. Sabi niya sa amin, kapag hindi raw kami umattend sa rally sa Labor Day, ang kapalit 3 days na sahod kakaltasin sa amin. So biruin nyo, pumunta kami dun sa rally. Nagpunta kami doon, tanghaling tapat, sobrang init. Tapos yung mga kasama namin doon na nagwewelga, tapos naglalakad kami. So, karapatan ng mga manggagawa. Pero hindi ako sumasali doon sa sigaw, sa mga sumisigaw doon. Pero kasi nag-observe din ako, bakit nga ba ako napunta dito? 'Di ba? So, inisip ko, kung ano yung paniniwala nila, pwedeng mahawa sa akin eh. Pwede ko rin maging paniniwala eh. Pag naniwala ako, for sure, baka araw-arawin ko na mag-rally doon. sa parting Maynila eh. Sa Manjola ata yun eh. So doon, yan yung sa society. Pwede maging source din ng natin yan, ng belief natin. So number 4, last. Wait. Bakit? Wala ba ako? Ayun. Yun, okay na. Number 4, social medias. So ito, very powerful tong Kasi alam niyo kung bakit, winners? Maraming mga influencers tayong nakikita dito eh. It's either nagmo-motivate sila. Yung iba naman, ginagawa nila for the views. J-Mac. Di ba? For the views, di ba? Kasi yung iba, pwede nilang pagkakitaan. Yun nga lang, yung mga content creator na ginagawa nila, hindi naman nakakatulong sa atin para ma-develop eh. Another example. Kung kilala niyo sa chairman, yung sa Facebook, ano ba to? Dear all. So yun, kung kilala niyo si chairman sa Facebook, isa sa mga tumatak sa akin nung sinabi niya na tayo daw mga viewers o mga followers, taasan naman natin yung standard natin sa pag-follow kung sino yung ifa-follow natin. Pansinin niyo, winners, pag may mga nagte-trending na ng mga videos, 'di ba? Inaabot ng million views. Pero pagdating naman sa mga pag-asenso, paano mag-handle ng mga finances, paano natin mapapalago yung mga kinikita natin sa trabaho, paano natin mapapadoble yung assets natin. Pansinin niyo, kokonti lang yung mga tao na nandoon. Tama ba, winners? Nakaka-relate? Kasi ako, guilty din ako dito eh. Kasi winners last time meron ako before na finalo. Tapos dumating sa point na tinanong ko yung sarili ko, ito bang pina-follow ko na tao? Itong taong to na pina-follow ko ngayon is nakakatulong ba siya talaga sa akin para mag-grow? Although nakakatawa siya, nakakatanggal din ng stress, pero hindi naman yun ang pinaka-goal ko eh. Kasi gusto ko umasenso. So ang ginawa ko, in-unfollow ko siya. So sa social media, winners, iingatan natin kung sino yung ifa-follow natin. Lalo na yung mga it's a prank. 'Di ba? For the views. So ingatan natin 'yan. Kasi ang ko dito as a OFW, ito lang din ang giging libangan ko before eh. Para mawala yung yung pagod ko, tapos yung sobrang stress sa trabaho. Ito lang yung nagiging libangan ko. Kahit sa mga ibang OFW, yan din yung ginagawa for sure. Pero since nandito ako sa negosyo, nagbi-business ako, hindi siya makakatulong sa akin eh. Kaya ang ginawa ko, in-unfollow ko siya. So, yan winners yung 4 na pinanggagalingan ng beliefs natin. So, may natututunan ba, winners? Type kayo ng 1. Yun, dami. So, maraming salamat, winners.
So may natutunan talaga kayo. And next naman ay next. Yan, ito naman. Next ay meron tayong 5 bagay na dapat nating paniwalaan. So ano yung mga ito? Number 1, kailangan nating maniwala sa Team Genuine. Since nandito ka na rin naman sa Team Genuine, kailangan yung belief mo 100%. Hindi pwedeng 99.9%. Kailangan 100%. Alam niyo kung bakit? Sobrang ganda ng sistema natin. Ako kasi before, nung nasa dating company pa ako, alam ko yung struggle na walang ganitong klaseng sistema. Bakit ko nasabi? Before kasi, may mga members na rin ako. Yun nga, kasi before ako naging part ng Team Genuine, part-time ko lang din naman siya ginagawa before. Ngayon, ang ginagawa ko, para maturuan yung mga yung mga members ko, after ko umuwi sa galing trabaho, madalas araw-araw lagi akong overtime dito. So araw-araw lagi akong pagod. Tapos after work, syempre it's either 10 or 11, ganung oras ako umuwi. After that, ang ginagawa ko, mini-message ko na kaagad yung mga members ko. Tinuturuan ko sila kung ano yung mga strategies na meron ako. Tapos tinuturuan ko rin sila paano nila mababawi agad yung pinang pay-ins nila. So ganun ginagawa ko. Tapos nagtuturo din ako. Yun nga, nagtuturo ako. So habang ginagawa ko yun, inaabot ako ng madaling araw para lang sila turuan. At ang masaklap pa nun, isa-isa ko pa silang chinachat. Para-paras lang naman din yung tinuturo ko sa kanila. So ito yung kagandahan kasi natin dito sa loob ng Team Genuine. Nung sino dito sa inyo winners na nagsisimula na mag-sponsoring? Or hindi pa nag-sponsor pero may mga nag-decide na naging part ng Team Genuine, naniwala agad sa'yo? Meron na ba? Yun, si Boss JR. So yun nga, ang kagandahan kasi doon sa loob ng Team Genuine, yung sistema natin, sino ba nagturo? Sino ba nagtuturo sa kanila? Di ba yung sistema natin? Hindi naman ikaw yung nagturo, di ba? So ikaw, ang gagawin mo na lang is i-guide mo na lang yung bagong sponsor mo o yung business partner mo. Tama ba? At ang kagandahan kasi nun, yung pinagdaanan ko before ako naging Team Genuine, hindi nyo na kailangang pagdaanan yun. Ganyan kayo kaswerte dito sa loob ng Team Genuine. Hindi nyo na kailangang pagdaanan yun. So, isa yun sa magandang dahilan bakit tayo kailangan maniwala 100% believe sa ating team. Okay? Clear ba yun, winners? Clear? Ayan si Bro Felipe. Okay. So, number 2. Kailangan maniwala sa mga sponsor mo or upline kung familiar kayo sa upline or apps. Upline, 'di ba? Alam niyo naman pagdating sa atin sa business natin, kapag nagbigay si upline sa atin ng instruction, sundin natin. Kasi alam niyo kung bakit? Kailangan natin maniwala sa kung ano yung iniutos sa atin, ano yung binibigay sa atin na instruction. Kasi ito yung makakatulong sa atin para mag-grow tayo eh. Ito yung makakatulong sa atin para mapalapit tayo sa mga goals natin. Tama ba, winners? Kasi ganito yun, winners, no? Yung negosyo kasi natin, since nandito tayo sa networking, itong industry natin, ang pinaka talaga ng networking is people helping people. People helping people. Kailangan mong tulungan yung mga na-sponsor mo sa ilalim mo na umasenso para pag umasenso sila, ikaw din ang magbe-benefits. Aasenso ka din. Tama ba, winners? So pansinin nyo si Coach Carl, sila Coach Carl, si Coach Dennis, si Coach Dan. Pansinin nyo. Tinulungan nila sila Coach Dan, si Coach Dennis. Pati rin siya, si Coach Carl. Siya din nagbe-benefit. Di ba? Kasi tinulungan niya itong mga taong to eh. Tapos hinahigitan pa siya, di ba? Mas mayaman pa daw. Mas mayaman pa kay Coach Carl. So, ganun kasarap pag tumutulong ka sa mga kapwa mo sa mga na-sponsor mo. So kailangan dapat maniwala ka kung ano yung binibigay sa atin na instruction at
Siyempre, ang swerte mo kung may upline ka na kapag dumadating ka sa point na parang feeling down ka na, malalapitan mo yung upline mo, upline, ups, medyo ano ako down ako ngayon eh. Pwedeng i-ano mo muna ako, ups. I-lift up mo naman ako, i-motivate mo naman ako, ups. So sobrang swerte mo nun kapag may ganun kang upline. Diba? So sino nakaka-relate doon? Yung mga members na nagpapa-comfort sa mga upline nila. Walang nakaka-relate. Sana all. Ako, yun, si Sis Marilyn, tama. So yun, ang swerte nyo. Ang swerte nyo, winners, pag may ganun kayong upline. Kahit sa sa mahirap na sitwasyon, nabibigyan pa rin kayo ng advice. Binibigyan pa rin kayo ng mga step by steps kung ano yung gagawin nyo. So yan yung number 2 natin. Maniwala ka sa sponsor mo, 100%. Okay? Next. So, number 3, kailangan mong maniwala na kaya mo makuha yung mga goals mo. So, pagdating naman kasi dito, para makuha natin yung mga big goals natin, para maniwala tayo na makukuha natin yung mga big goals natin, winners, kailangan, syempre, magsisimula tayo sa small goals. Hindi pwedeng pagkapasok lang natin dito, yes, bukas, successful na ako, payaman na ako. Bukas may na ako, up and down na akong bahay. Bukas may na ako, mentero. Hindi ganun, winners. Hindi ganun yung ibig kong sabihin. Kailangan mo munang simulan sa mga small goals mo bago ka makarating sa mga big goals mo. Yan yung mas lalo kang maniniwala na makukuha yung mga goals mo pag sisimulan mo sa mga small goals mo. So ano yung mga small goals na tinutukoy ko dito? So pwede sa income goal. Simulan mo muna sa income goal. Magkano ba yung gusto mong kitain per week, per month? So yan, isa yan sa mga small goals. Tapos, pwede ka rin namang ibang goals naman. Gusto mo mapasama sa SP, top SP? Yun, isa din yun. Kasi itong mga small goals na to, ito yung step by step paakyat sa mga big goals natin. Tama ba, winners? Ito yung mga, kumbaga ladder niya, paakyat papunta sa mga bigger goals natin. Nagagets nyo ako, winners? Yun, yes daw, yes. So yun, salamat. So, yun nga, kailangan mong maniwala na makukuha yung mga goals mo. Pero may pagdadaan, kailangan natin na tanggapin na may pagdadaanan tayong proseso. Yes, naniniwala tayo na makukuha natin, pero kailangan pagdaanan muna natin yung tamang proseso. Okay? So yun yung sa number 3. Number 4, believe in our company, which is GFox International. So ano yung mga dahilan? Bakit natin kailangan 100% naniniwala tayo sa ating company? Ito yung mga sumusunod. So meron tayong high quality products, di ba? So sa high quality products, dapat ikaw mismo, para maniwala ka na maganda yung produkto natin, ikaw dapat ikaw mismo nakasubok. Ikaw mismo nakainom ka na ng algae cleanse. Ikaw mismo nakasubok ng inumin yung spirulina natin. 'Di ba? Yung coffee, Painfit coffee. Yung GFox Kojic soap. So, yan. Magiging tataas yung paniniwala mo sa products natin kung ikaw mismo ginagamit mo. Tama? Next, affordable price. Bakit? Alam niyo ba, winners, ang pinakamahal na natin na products is yung Lumina Advance. Alam niyo yun? Yung Lumina Advance, yung glutathione. So ito yung pinakamahal natin na products, almost 1.5. So iisipin nyo to, bibigyan ko ng senaryo. Diba, pinakita ko sa inyo kung ano yung company ko before. So kung familiar ko sa pricing nun, di ba? Alam ko sa pagkakatanda ko, 2,890 siya ata. Tama ba? Yung price nun per bottle. So, huwag nyo na sabihin ko anong product yun. So, almost 3,000. So, isipin nyo yun. Kung doon kayo napunta, isipin nyo kung doon kayo napunta, sa tingin nyo ba, makakabenta ba kayo nun? Kasi isipin nyo yung almost 3,000 na yun, halos kalahati na ng sahod mo sa loob ng isang kinsenas. Lahat ba ng tao afford na bilhin yun, yung ganong presyo? O yan, 2,980.
Ako kasi dito, hindi ako before nung doon sa dating company, hindi naman talaga ako nagbebenta ng products dati diyan sa sa Pilipinas. Dito ako nagbebenta sa Korea. And syempre meron din ako naging loyal customers na bumibili sa akin. At yun nga lang nawala na kasi yun nga lumipat ako ng lumipat na ako ng ibang team. Syempre paglipat ko ng team, pati yung company kasama na rin doon. So ganyan kaano yung mga natin, yung price ng natin, mga products natin. Very affordable. Kayang-kaya kahit ordinaryong tao, kayang-kayang bilhin 'yan. Kailangan mo lang talagang i-educate yung tao para mabili niya yung ino-offer nating products. So, clear tayo dun, no? Hybrid compensation plan. So, ito naman, winners. Based sa akin, nung first time ko maka-receive ng naka-receive ako ng tawag doon, income. So, di ba yung kumbaga direct referral. Sa simula, ito yung nag-iisip ko nung na-receive ko, ay, ba't ganun ang liit? So medyo disappointed, pero inisip ko na lang, darating yung time, lalaki din yan. Naniniwala ko lalaki to. Kasi lahat naman ng negosyo nagsisimula sa maliit Tama ba? So yun nga, darating time lalaki din yan. Hanggang sa, yun, ang ginawa ko, ginol ko na makapag-upgrade ako. Yung mga binebenta ko, yung mga nabenta ko, kinita ko sa product selling, ginamit ko lang siya pang upgrade. Yun ang ginamit ko. Hindi na ako, naglabas din naman ako pero konti lang. Kasi kumita naman ako sa product selling ang ginawa ko, paikot system, kung naaalala nyo yun sa loob ng sa basic product selling. So doon, tinuro doon kung paano natin kung paano paikutin yung kinita natin. Wait. Wala ako. Alright, yun. So nung napag-upgrade na ako, ginol ko talaga. Yung mga kinita ko, yun ang ginamit ko pang upgrade ng additional accounts ko. 7 heads. Yan ang naging goal ko. Before natapos yung taong 2020, ginol ko talaga yun na makumpleto lahat. So nung na-unlock ko na, ginol ko na ma-unlock din yung mga benefits. Doon ko naramdaman, ay, ang ganda pala talaga ng compensation plan. Tapos ang ginagawa ko, pinapanood ko ng paulit-ulit yung compensation plan, yung video. Pag napanood niyo yun, mababaliw kayo dun. Nung pinanood ko yun, talagang hindi rin ako nakatulog Tapos, next, maraming ways to earn. So, kung ikaw ay SP pa lang ngayon, I highly suggest, i-goal mo na mapag-upgrade ka. Kasi alam niyo kung bakit? Hindi lang yung ways to earn yung ma-upgrade sa'yo Pag nag-upgrade ka, yung mga matututunan mo, mga advanced skills na modules, matututunan mo din yun, mapag-aaralan mo. Kasi, ito winners since nasa basic pa lang tayo, yung mga nasa SP, di ba? Basic. Kung nagagawa nyo ng makabenta ng marami sa basic, what more pa kaya kapag nakapag-advanced skills na kayo? Pero disclaimer lang hindi porket nakapag-advanced skills, na-unlock mo na yung sa lifestyle, yun nga, yung automation, Facebook ads, hindi ibig sabihin instant, bigla ka nang yayaman. Hindi, kasi may mga challenges ka pa rin na pagdadaanan din dyan bago mo makuha yung mga result. So, yun ang ibig ko sabihin. Hindi lang yung ways to earn yung pwede mong ma-unlock, pati yung mga modules natin sa loob ng Team Genuine. So, I highly suggest na i-goal nyo ito. Kapag kumikita kayo sa product selling, paikutin nyo lang. Gamitin nyo ulit doon. Kung medyo bitin pa ng konti yung pang-upgrade, kahit konti, dagdagan nyo lang. Kasi yun yung nakatulong sa akin ngayon Na doon ako nagkaroon ng 100% na paniniwala na ay, ang ganda talaga ng compensation plan. Ang daming ways to earn. So hindi niyo siya mararamdaman kapag kayo ay naka-SP lang talaga. Promise. Swear. So ayan. Yan yung natin sa ways to earn. Dropship system. Ito, sobrang ganda na ito. 'Di ba? Napapansin niyo sa natin sa Facebook community natin, maraming nagpo-post doon na kumikita sila, nakakabenta sila ng mga products. Kahit nasa bahay lang sila. Kahit ako,
nakaraan nga lang, may customer ako na nag-order sa akin. O, JR kasi yung tawag sa akin eh. Pa-repeat order naman ako ng Kojic soap, 7 box ng Kojic soap. O, di ba? Andito ako sa abroad. O, in-encode ko lang yung yung information niya, ano yung product na bibili niya, ilang peraso. Tapos, yung dropship system na yung bahala. Nakarating na. O, di ba? Kumita din ako dun sa sa product sales na yun. So, sobrang sarap talaga na mayroong dropship system kasi sobrang laki ng benefits nito, especially sa mga katulad naming OFW na nandito. Tapos ang target market namin is nasa Pilipinas. Less hassle talaga siya eh. So yan, isa sa mga dapat natin paniwalaan yung dropship system. Sobrang ganda niyan, winners. Yes na yes daw, si Sis Annalyn. Next is, meron tayong CSR in our main office sa GFox. Ano ibig sabihin ng CSR? Customer Service Representative. Ibig sabihin, meron tayong sariling call center agents. Bakit? Once na ikaw mismo nagkaroon ka ng client, na-encode mo siya sa database ng ating dropship system. Ang gagawin ng CSR, sila mismo, ifa-follow up nila ulit yung mga customers na bumili sa'yo. So, magugulat ka na lang, bigla ka na lang magkakaroon ng income, nadagdagan yung income ko sa dashboard. Di ba? Ang sarap ng ganun. At sa pinakamaganda dito kasi winners, sa buong industry tayo palang meron neto. Kaya yung si Sir David Tan, proud na proud siya kasi tayo yung tayong may first in industry na merong CSR. So, yan, isa yan sa mga dapat nating paniwalaan winners. Next is ethical culture. So alam naman natin na ang Team Genuine is ang layunin natin ay maging ethical lahat ng networking sa Pilipinas. 'Di ba? Ngayon, ang swerte natin kasi ito yung napili ni Coach Carl na company kasi meron din silang ethical culture kung ano yung paniniwala natin na kailangan maging ethical lahat. Meron din yung company na ito. Kaya ito yung pinili ng founder natin na si Coach Carl Serrano, itong GFox International. So yan yung mga dahilan bakit kailangan natin maniwala sa company. Okay? Next. Patayaw. Itang winners. Hoy, sakto mag 1 hour. Wait lang winners, ayaw mag-next. So ayan, number 5, last. Believe in yourself with action. Ano bang ibig sabihin nito? Kailangan mong maniwala sa sarili mo 100% na kaya mong makuha yung mga goals mo. May strong conviction ka, matindi yung paniniwala mo na aasenso ko talaga dito. Kasi, alam niyo winners, marami sa mga kaibigan natin ang hindi maniniwala, mismo kapamilya natin, hindi sila maniniwala. Siyempre, dapat ikaw mismo sa sarili mo, para mapaniwala mo yung mga taong nasa paligid mo, kailangan sa sarili mo, maniwala ka na kaya mo. Kapag nakuha mo yung mga goals mo, for sure, sila, yung mga nasa paligid mo, susunod din yan sa'yo. Ganyan ako kasigurado, 100%. Di ba? Dito sa Team Genuine, sa loob ng Team Genuine, di ba? Nahahawa tayo kung ano yung paniniwala ng mga ibang members. Ay, si Bro Felipe. Gumagaling siya magbenta. Regular ko siyang nakikita nagpo-post sa Team Genuine natin, sa Team Genuine community natin. So ikaw mabubus yung mo yung belief level mo sa sarili mo eh. Ay hindi, si Bro Felipe kahit ganun lang yung buhay niya ngayon, nagagawa niya pa rin kumita kahit nasa bahay lang. Syempre kaya ko rin. Dapat ganun winners. Kasi kung alam niyo winners, kung ano yung iniisip natin na kapag iniisip natin hindi natin kaya, ang magiging action natin hindi natin kaya eh. Kaya ang result, wala talagang result. So kailangan maniwala ka sa sarili mo 100% with action. Kailangan may action. So hindi pwedeng naniniwala ka lang sa sarili mo pero iba naman yung ginagawa mong action. Yes, magiging successful ako. After na OGC, ML muna tayo mamaya. Di ba? Tama po. So na nakaka-relate. Tama ba? So dapat hindi ganun. Kabaliktaran yung yung nagiging action natin. Doon sa paniniwala natin, 100% tayong naniniwala maging successful tayo, pero yung ginagawa,
ginagawa mo naman, iba naman. Diba? Nanonood ng YouTube. Kung di nanonood ng YouTube, nanonood ng It's a Prank! Di ba? Yung mga trending na videos sa yung mga trending videos sa Facebook. So, yan. Yan yung number 5, believe in yourself with action. So, clear ba tayo doon, winners? Yan yung panghuli. Siyempre, bago tayo matapos, winners, relate sa ML coach, si John. Pash, yung rapper. Pash, yo. Hindi ko naintindihan yung kanta na yun eh. Ayun, clear daw, sabi ni si Sis Marites. So before tayo matapos, winners, meron lang akong story time. Gusto niyo bang makarinig ng story, winners? Ayun, clear daw, clear. So ayan, si Sis Lucel. So story time. May share akong story. Mabilis lang naman to. Tsaka maaga pa naman. 1 hour pa lang naman eh. So more pa para matuto tayo. So story time, no, winners. Meron isang estudyante na college student na nag-aaral sa isang university. Ngayon, nagkaroon siya ng interest sa isang bagay kasi doon sa isang subject na 'yon, doon nagkaroon siya ng interest. At yung subject na 'yon sobrang hirap. Promise, sobrang hirap ng subject na 'yon, winners. Gusto niyo bang malaman kung anong subject 'yon? College student college student. So, ngayon, itong college student na to, yung ibig ko sabihin na subject is PE, Physical and Education. So, sobrang dali, di ba, ng subject na yun. Ngayon, yung pinag-aaralan kasi nila, doon natutunan niya yung larong badminton. So, itong badminton, dito niya natutunan kung paano laruin yung tamang paglalaro ng badminton, yung may mga rules. Kasi di ba dati, nung maliliit pa tayo, nung naglalaro tayo ng badminton, ang alam lang natin, palo-palo lang naman eh, di ba? So dito, this time, nung naging college student siya, ngayon, itong badminton na to, nakahiligan niya. Naging gustong-gusto niya na yung paglalaro ng badminton. Yun ang nangyari, doon sa school, may nakalaban siyang mga magagaling. Ito yung mga pro na sila, mga varsity player ng school, ng university. Ngayon, may kinalaban siya doon na isang varsity player at anong nangyari? Natalo siya. Ba't siya natalo? Kasi hindi pa siya marunong sa basics eh. Nakaka-relate. So, ginawa ng estudyante, since mahirap lang sila, wala siyang kakayahan na makapunta sa badminton court, yung magre-renta ka, magbabayad ka para makapagrenta ka sa badminton court. So, ang ginawa ng estudyante na to, since wala naman siyang pera, gumawa siya ng paraan. Sabi niya sa sarili niya, balang araw, gagaling din ako. Gagaling din ako sa sports na to. So, ngayon, ang ginawa niya, kahit limited yung source niya, wala siyang pera, ginawan pa rin niya ng paraan. Bumili siya ng raketa worth 500 pesos. 500 pesos lang. So ngayon, ang ginagawa niya, nagpa-practice siya, tapos after school, ang ginagawa niya, pupunta siya sa computer shop, nanonood siya ng mga videos ng basic yung mga basic ng pagpalo. Ito yung paano yung timing ng pagtalon habang nasa area yung bola, hampasin mo. Tapos paano yung basic footwork. So ganyan. Pinag-aralan niya yan. Ngayon, after 1 year, kasi inaral yung mga basics. After 1 year, gumaling siya sa paglalaro na to. Next school year, nagkita ulit sila ng badminton player na yon, yung varsity player na yon. This time, alam niyo yung nangyari? Yung naglaban sila. Nanalo yung estudyante na yun dun sa badminton player na yun. Bakit? Kasi na-master niya yung basic. Dahil na-master yung basic, naniniwala siya na kaya niyang gumaling. Naniniwala siya na kaya niyang talunin yung player na yun. At ang maganda kasi noon, yung time na yun, nung naglalaban sila,
May mga students doon na nanonood sa kanila. Tapos tuwang-tuwa yung mga students kasi tinatalo niya yung varsity player eh. Turuin mo, 1 year siya tuloy-tuloy na naglalaro, nagpa-practice, naniniwala siya sa sarili niya na gagaling siya. Matatalo niya yung player na yun. So, nag-test siya, nagpa-practice siya. Yung result, natalo niya yung varsity player. After that, nung natalo niya yung varsity player, itong player na to, lumapit siya dun sa estudyante na yun. Alam niyo yung ginawa? Kinamayan siya. Kinamayan siya ng player na yun. Ibig sabihin, nagbigay siya ng respeto, tinanggap niya kung ano na natalo siya. Tinanggap niya na gumaling itong estudyante na to, tinalo siya. Kahit basic pa lang yung nalalaman niya. So, yun, end of the story. Anong connection nun sa business natin? Napansin niyo, winners? Hindi pa, nga pala, yung story na yun is ako pala yung student na yun. Nakalimutan ko. Ako yung student na yun. Yun yung isa sa mga naging experience ko before nung college students ako. Ayun, yun, tama, tuloy-tuloy. Tiwala lang sa sarili. So yun nga, kasi nung ginagawa ko yun, yung belief ko na yun, hindi pa naman ako nagnenegosyo. May ganung klase na akong attitude eh. Kailangan mong maniwala sa sarili mo. Kailangan 100%. Kasi pag nagduda ka sa sarili mo, wala. Magduda ka lang ng 1%, mahirapan ka na. Pwedeng mabawasan niya hanggang mag-zero. Hanggang sa mag-quit ka na, aayaw ka na sa buhay, aayaw ka na sa laban ng buhay. Sa business natin, kung i-relate natin to, lahat tayo harap sa challenges. Ang pag-abot ng mga success natin, yung goals natin, mga pangarap natin, dadaan tayo ng challenges. Believe me, winners. Kasi ako, pinagdaanan ko din yan. Ako kasi naniniwala ako na itong mga achievements ko dito sa Team Genuine, ito yung mga step by steps ko para makapunta ako sa bigger goals ko, sa success ko. Kaya hindi ako tumigil. Yun nga, 'di ba kanina sabi ko sa top 10 referrers, hindi ako tumigil. Naniniwala ako na makukuha ko ng top 1. Hindi ko lang talaga alam kung kailan. Ganun din sa story ko sa paglalaro ko ng badminton. Inabot din ako ng 1 year bago ko natalo yung player na yun. So, yung time natin, very important. Time is gold. Pahalagahan natin to. Kailangan natin sa business. Kailangan tuloy-tuloy natin ginagawa. Kasi hindi natin malalaman kung sa next month, biglang lumaki yung income natin. Next month, baka bigla nang lumaki yung mga natin, yung grupo natin. So pansinin niyo na Coach RJ, Coach Angeli. 'Di ba? Yung mga naka-attend dito ngayon sa OGC. For sure, half ng 1/4 ng mga students dito galing kina Coach RJ, 'di ba? So ganun ka powerful pagka naniniwala ka sa sarili mo. 100% naniniwala ka. Okay? So that's all lang, winners. So may natutunan ba kayo, winners, sa naging story ko, sa mga share ko tonight? Type lang kayo 1. Number 1. All right. So maraming salamat, winners, sa mga nag-respond at sa mga umattend tonight. So 10 minutes lang pala yung story na yun. So baka may mga questions kayo, mag-entertain ako ng 2 question. 2 question, kung sinong unang, first 2 questions. Parang gusto na maglaro. So, antay lang ako. Baka may questions kayo, winners. Sasagutan natin yan. Number 1. So, yun, winners. Baka wala ng question. So, picture. Wala. Picture na tayo, winners. Coach RJ. Ito, may nagtanong pala sa akin. Winners, na kung ilang years na ako dito sa Team Genuine. 2 years na ako may get. At yung mga na-achieve ko, yung mga na-achieve ko na yon, winners. Ano ba yun? Nakalimutan ko sasabihin ko. Yung mga naging achievement ko dito, winners, dito ko lang talaga na experience. Compare sa
sa previous company ko. Dito lang talaga. Ang kailangan nyo lang talaga, winners, na gawin, simula sa basic, sa Fast Start Academy, seryosohin yung aralin. Seryosohin nyo. Tapos, ang i-goal nyo, after nyo pag-aralan nyo na yung basic, tapos kumikita na kayo sa product selling. Huwag kayong hihinto dun sa basic, please lang. Huwag kayong hihinto sa basic kasi marami pa kayong matututunan sa Lifestyle Academy. Ma-unlock nyo din 'yan. Kaya kailangan i-goal nyo 'yan. Kailangan ma-hit nyo siya. Pataas ng pataas yung level ng nyo, yung goals nyo. Hindi pwedeng more on basic lang. Baka yung iba sa inyo, 1 year na, basic pa rin, nasa Fast Start Academy pa rin. Diba? Kasi ako, ito winners yung kwento ko sa sarili ko, nung nagsisimula ako, less than 6 months. Less than 6 months. So ito na lang, last na to, winners. Ito kasi yung, wait lang. Kasi nanggaling din ako dyan kami mga leaders, nanggaling din kami dyan sa mga sa basic. So ito kasi yung nangyari sa akin before, less than 6 months pa ako nun. Nasa basic pa lang din ako nun. Ang paniniwala ko that time, minessage ko si Coach Cal Serrano. Sabi ko sa kanya kay Coach, naniniwala ako na hindi lang ito yung matututunan ko dito. Alam ko meron pa akong meron pa akong ma-access dito . Alam ko meron pa siyang maituturo sa akin . Ganon yung paniniwala ko that time. Less than 6 months pa lang ako nun nasa basic pa lang ako nun. And that time, na ginagawa ko na yung business, tuloy. Ayan, ito na yung naging resulta sa akin. Yung pinakita ko sa inyo kanina, sa buong nakapag-build ako ng grupo ko. Ipakita ko naman sa inyo na yung total sales ng team namin. Yan yung proof. Kasi naniniwala ako sa kakayahan ni Coach Cal. Naniniwala ako sa kanya 100%. Kaya ito yung naging sa akin, benefits, naging reward sa akin ngayon. Dahil sa naniwala ako kay Coach Cal. So, yun lang, winners. So, picture na tayo, winners, Ano ba to? Stop share. All right. So, picture na tayo, winners. So, labas na yung mga yung mga mukha, mga nagagwapuan na mga gagandang mukha natin, winners. Para mapag-picture na tayo. So, aga pa pala . So, wait lang Wait lang, winners. Palitan ko lang yung view. Gano'n tayo? 211, ang dami. Ang dami palang umattend. So, 9 shots to, winners. So, simula kay Lorenton. Simula kay Lorenton hanggang kay Michael Tudoso. So, ayan. Payaman post. 1, 2, 3. Okay, baba muna, winners. Baba muna. Wait lang, winners. Ano ba to? Sasend ko lang to sa ayun. Ano ba to? Send ko lang to sa GC. Next winners, next batch. Mula kay Joel, kay Bro Joel hanggang kay Joyce Fortuna. So payaman post 1, 2, 3. Okay, baba mo na, winners. Next. Wait lang. Third batch, mula kay Sis Cherry hanggang kay Roxy. So, Roxy, camera mo. Camera on. 1, 2, 3. Alright, baba mo na, winners. Dami pala. Pang mas matagal pa ata yung picture taking . Number 4, fourth batch. Kaya simula kay Grace Madrigal hanggang kay Sis Marilyn. Nabago. Simula kay Ronnie hanggang kay Francis. Okay, 1, 2, 3.
Baba na, winners, baba muna. Para hindi kayo mangalay. Okay, number 5. Dami pala nito. Ayun, kay Coach, sino to? Si Martin Pogi. Hanggang kay Rex. 1, 2, 3. Okay, baba na winners, baba muna. Dami palang umaten ngayon. Number 6. Simula kay Sis Mary kay Mary Ann hanggang kay Coach Kimberly. 1, 2, 3. Okay, baba muna winners. Batch number 6. Oh, walang tao dito. Tao po. May tao po ba dyan? So, yan, i-screenshot ko na lang ah. Para mapasama pa rin naman kayo. 8, ayan, last na pala. Nabawasan eh, nag-out na yung iba. Okay, yun lang winners. Maraming salamat sa pag-attend nyo ng OGC and I hope na marami kayong natutunan sa mga shinare ko tonight. Apply agad. Okay, bye-bye.